Sa punto de vista, tatalakay ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa ulat na ang Manila ay kabilang sa 5th riskiest city for tourists. Professor. Maraming salamat, Dayan. Alam mo, gagamit ako ngayon ng kodigo kasi medyo complicated itong mga resulta ng mga surveys di umano na ginawa. Sabi ng Forbes, ang Manila daw ang panglima sa pinaka-riskiest city para sa mga turista sa buong mundo. Sa pag-aaral nila ng mga 60 cities, ang Manila ay pang-siyam sa crime risk, pang-lima sa personal security risk, pang-pito sa health security risk, pang-siyam sa infrastructure security risk, at pang-12 sa digital security risks. Tayo ay kabilang sa mga lungsod katulad ng Caracas sa Venezuela, Karachi sa Pakistan, Yangon sa Myanmar, at Lagos sa Nigeria. So, delikado ayon sa survey na ito, pag-aaral ng Forbes, ang mga turista sa ating bansa. Ngayon, meron pang isang survey na gusto kong panggitin sapagkat ito medyo related dito. Sinasabi naman sa isang survey na kinandak ng remote na ang Pilipino ang may isa sa pinaka-worst na kung tawagin natin ay life-work balance. Ano ba yung life-work balance na yan? Yan yung habang nagtatrabaho ka, na mamantina mo rin o napapanatili mo rin yung quality of life mo. Naging masaya ka. At ayon dito sa survey na ito, again, of 60 countries, tayo ay pangalawa mula sa pinaka-worst. Ang natalong lang tayo ng Nigeria. Ang score out of 100 natin ay 27 lang. As in, kung 60 ang passing, bagsak na bagsak po tayo. Bakit daw wala tayong life-work balance? Maliban sa fact na medyo risky daw ang buhay sa Pilipinas, gaya nga ng sinabi ng survey ng Forbes, meron daw tayong mga nararanasan na medyo hindi maganda, katulad ng ang bilang ng mga paid leave, mga araw natin ay mas kaunti, mababa ang ating sahod, yung paid maternity leave, hindi ganoon kalaki kumpara mo sa ibang bansa. Ang minimum wage natin ay mababa, hindi maganda ang healthcare system natin. Tapos yung tinatrabahoan natin na oras sa isang linggo ay medyo hindi maganda kumpara sa ibang bansa. At hindi inclusive sa LGBTQ ang ating mga pulisiya sa workplace. Medyo dapat nating questionin ng iba dito. Nandiyan pa rin of course yung risk. So kahit tayo isa sa mga pinakamasayang bansa sa buong mundo, naka-countervail yun, naninegate nitong mga ibang mga hindi magandang mga ratings natin. Ito naman ang nakakatawa. Sabi naman ng isang survey, yung Expat Insider, ang Pilipinas ang pang-apat sa pinaka-friendliest na bansa sa buong mundo. Bukod sa napaka-happy natin, mataas din ang rating natin sa happiness. So tayo ay friendly at happy, pero ayon sa iba, hindi masaya ang ating buhay dahil mababa ang ating life-work balance at risky mabuhay sa Pilipinas. So ito yung mga nagsasalo-salungat na resulta ng research surveys. Of course, you can always question the surveys. Ang sabi ko nga, anong life-work balance ang sinasabi nila? Masyado kasing kanluranin at dayuhan ng konsepto nila. Sa atin, ang life-work balance natin, nakikita natin sa habang nagtatrabaho tayo, masaya tayo, hindi ba? Ano ba ang tawag natin sa Tagalog ng work? Di ba hanap buhay? Hinahanap natin ang buhay natin. So, yung life-work balance, ako personally, isang konsepto na maaaring sa mga kanluraning bansa na pagtrabaho-trabaho ka at saka ka naghanap ng happiness sa pagwalaan sa trabaho. Tayo, habang tayo nagtatrabaho, masaya tayo. Nagtatawanan tayo, kayo dyan sa studio. Habang break, narinig ko kayong nagbabanter, di ba? So, mayroon tayong ganung klase ng konsepto. But ganun pa man, seryosohin din natin ang ibang aspeto ng resulta, katulad ng kaligtasan ng mga turista. Siguro paigtingin pa natin ang ating seguridad. At hindi naman masama kung titingnan uli natin ang ating pulisiya regarding sa kalusugan ng mga manggagawa, yung mga sweldo, yung inclusivity natin. At panatilihin natin laging tayo masaya at friendly. Kasi itong mga survey na to, ito ay mga snapshot lang naman eh. Ang importante, paano natin dinitingnan ang ating mga sarili. Pero huwag tayong masyadong defensive. Kasi baka naman yung iba naman doon na aspeto ng surveys ay totoo naman. At kaya yun ang gamitin natin para improve pa natin ang ating
sweldo, ang karapatan at mga yung rights and welfare ng mga manggagawa at siguraduhin nating ligtas tayo. Hindi lamang ang mga turista, kundi tayo ay ligtas din sa ating mga lansangan sapagkat yung security, yung risk, hindi lamang dapat sa mga turista yan, kundi pati sa ating mga Pilipino. So yun lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat po, Professor Contreras.